Hello po mga kabiday, sa magandang oras sa lahat. Welcome po sa aking channel ito. Magandang pag-usapan po ito. Ito hong lumabas ngayon na survey ng Social Weather Station. Actually, marami akong napasa pong mga headlines dyan. At isa sa mga napasa ko pong headline, ito pong headline po ng ABS-CBN News. Ito, papakita ko po sa inyo mga kabida. 41% of Pinoys back ouster of VP Sara Duterte SWS. Ayan. Ito po, yung headline po ng ABS-CBN News, mga kabida, Yan, 41%. So, medyo malaki 'yon, Madami yung sumang-ayon doon sa kanyang ouster, Sa kanyang pagtanggal bilang Vice Presidente po ng Pilipinas, Now, para po sa akin, medyo may reservation po ako dito sa survey po ng SWS. Bakit? Kasi gusto ko pong malaman kung anong klaseng question o tanong yung binato po ng SWS doon sa kanilang mga respondent, mga kabida, Kasi magkaiba kasi yung ouster, magkaiba yung impeachment, 'Di ba? Maliban siguro yung tanong po is pabor po ba kayo na tanggalin po itong si VP Sara bilang Vice Presidente po ng Pilipinas, So definitely kung ang tinanong po ng SWS dyan is yung mga supporters po ni VP Sara o di kaya yung mga undecided, ang isasagot talaga dyan is hindi, di ba? Hindi. Kasi Duterte supporter Tsaka undecided. Yung undecided kasi gusto po nilang malaman yun sagot po ni VP Sara. So, gusto ko nilang marinig yan through trial, Through trial po. So, sa pamamagitan po ng impeachment. Okay. Yung impeachment naman, pag ginamit mo yung term na impeachment doon sa tanong, okay, at halimbawa, yung tanong is, pabor po ba kayo sa impeachment po laban kay Vice President Sara Duterte, So, ang common understanding kasi sa atin ng impeachment, mga kabida, is proseso yon, Ibig sabihin, pag sinabi mong impeachment, hindi ka agad-agad tanggalin ka sa pwesto kung ikaw po ay isang impeachable officer. Right? Okay? Ang impeachment po ay magsisimula yung impeachment, mga kabida. Yung process na yan is from filing of impeachment complaint. At dyan yan mangyayari sa House of Representatives. Then pangalawa na proseso is i-determine yung complaint na yan kung may sapat ba na sustansya, meaning yung laman, at saka yung form, the form itself, kung pumasok ba dun sa standard yung form, Pag meron yung dalawa, so ang mangyayari dyan is i-refer yan sa Committee on Justice, Alright? Now, maliban dyan, merong requirement na 1/3 of the total number of the House of Representative members. Kung agad-agad makuha yung 1/3 at pumirma doon sa Articles of Impeachment, okay? Wala na yung hearing na yan, wala na yung referral na yan dyan sa Committee on Justice. Dediretso yan kagad, mga kabida, sa Senate for a full-blown trial. Ayan. Yan po yung proseso. Okay? Pagdating dyan sa Senate, syempre, magta-trial yan. Okay? Doon yun i-determine yung mga allegations like culpable violation of Constitution, betrayal of public trust, treason, high crimes, isinampa po nila laban po kay VP Sara, So, doon malalaman sa trial kung itong lahat ng mga grounds na binasihan po o ginamit na basyan ng mga complainants laban po kay VP Sara for her impeachment, may katotohanan. Meaning, kung may prima facie evidence na ginawa talaga ito ng Vice Presidente or the Vice President committed these allegations, syempre naman, ang desisyon dyan ng mga judges ng impeachment court, kasi yung Senate kasi
tatayong impeachment court yan, guilty talaga itong si VP Sara. So that's the time na matanggal po itong si VP Sara bilang Vice Presidente ng Pilipinas. Hindi ho, pag sinabi pong in-impeach po ng House of Representatives itong si Sara, it doesn't follow na tatanggalin na itong si VP Sara. It should go to a process, no? It should go through process. Yun po yun, mga kabida, no? So dadaan sa proseso yun. So kaya nga, ang sabi ko po kanina, gusto ko pong malaman yung ginamit na tanong. Yung term po na ginamit doon sa pagtatanong. Kung ang ginamit po na term is ouster o tatanggalin, siyempre naman, yung mga pro Duterte, yung mga undecided, hindi talaga sila papayag doon, di ba? Pero kung ang ginamit po ay impeachment, kasi ang sabi ko nga kanina common understanding po natin ng impeachment is proseso yon, no? Proseso yon. So meaning, kailangan bigyan ka ng time to hear your side, di ba? Ganun yun So kung impeachment yung ginamit, madami talagang magsasabi at saka sumagot na oo, pabor kami. Kasi gusto po naming malaman yung sagot po ni VP Sara Duterte doon sa mga allegations. So yun lang po, mga kabida, no? So medyo may reservation po ako dito ho sa survey na ito, no? Yung resulta ng survey na ito. Kasi gusto ko lang malaman kung ano talaga yung ginamit na terms doon ho sa pagtatanong po nila. Okay? Kasi minsan deceiving kasi yung mga questions, mga kabida, no? Okay? Hindi ako naniniwala na naubos na po yung mga supporters ni VP Sara. Yung 32 million votes na nakuha po niya last election, hindi ako naniniwala na naging 50% na lang po yun. Okay? Siguro may mga nawala, pero siguro malaki pa rin. Okay? Malaki pa rin. Alright? Alam naman po natin, mga kabida, na kung ano talaga ginawa po ng gobyernong ito kay Vice President Sara Duterte, no? So at saka alam po na yan ng mga supporters po ng Vice President, ano? So kaya yun, medyo alanganin po ako natanggapin po itong survey na ito. Although may sinabi sila doon na majority of the people in Mindanao ay hindi ho sumang-ayon doon ho sa impeachment po, no? Sa ouster po ni VP Sara, isang pang palubag-loob na lang yun Visayas, ang sinabi po nila, majority doon is gusto nilang i-oust po itong si Sara, no? Hindi ako naniniwala dyan. Visayas and Mindanao, ano lang kumbaga yung Visayas magkadikit lang yan sa Mindanao no? Kumbaga, kung ano yung sentimento po ng mga tao sa Mindanao in favor po kay VP Sara, yun din most likely ang possible na sentimento po ng mga tao sa Visayas, ano? Alright? So yan po yung aking opinion, mga kabida, no? For your comments, please comment down. At sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Alright? Just click the subscribe button. Click also the notification bell. Click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless, mga kabida.